Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa verse 11 ng Mangaral, chapter 9. Verse 11 hanggang 17 yung ating babasahin. Last verse ng chapter 9 ay verse 17. At yun, umpisa na natin. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay hindi siyang laging nananalo sa takbuhan, ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino di laging nakakasumpong ng mga kailangan at di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. Balikan ko lang tong verse 11. Sabi dito, ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan, ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matalino ay di laging nakakasumpong ng mga kailangan at di lahat ng marunong ay yumayaman. At yun. Sabi dito na hindi raw lahat ng mabibilis ay nananalo sa takbuhan. Ang nakita kong aral dito, hindi sa lahat ng oras ay nadadaan sa bilis. Yung madali ang proseso sa buhay, yung pangarap mo na ninanais mo, hindi mo siya pwedeng madaliin. Yung makaahon sa kahirapan, hindi mo siya pwedeng madaliin. Bakit? Dahil lahat ay may proseso. At kung mamadaliin mo yun, at kung hindi ka daraan sa proseso, paano mo pangangalagaan yung pangarap na naabot mo kung sakali man na naabot mo na siya sa pamamaraan na mabilis. At yun yung nakita kong aral dito sa verse 11. Hindi lahat ng mabibilis sa takbuhan ay laging nananalo. Hindi sa lahat ng oras. Verse 12 na tayo. Hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras. Siya ay tulad ng isang nasusuluban ng lambat at ibong nahuhuli sa bitag. Ang tao ay parang nahuhulog sa patibong biglaang pagdating ng masamang pagkakataon. Narito pa ang isang halimbawa kung papaanong ang karunungan ay inuunawa sa mundong ito. Mayroong isang maliit na bayan, nakakaunti ang mamamayan. Kinubkob ito ng isang hari. Nagpahanda siya ng lahat ng kailangan. Sa pagsalakay, nagkataon na sa bayang yaon ay may isang mahirap ngunit matalinong tao na nakapag-isip ng paraan upang mailigtas ang nasabing bayan. Subalit pagkatapos, wala nang nakaalala sa kanya. Ang sinasabi ko
Makapangyarihan ang karunungan kaysa lakas, ngunit ang karunungan ng tao ay mahirap, ngunit ang karunungan ng taong mahirap ay hindi pinapahalagahan. Ang mga salita ito ay hindi pinapansin. Ang mahinang salita ng matalino ay mas may pakinabang kaysa sigaw ng hari sa gitna ng kamangmangan. Ang karunungan ay makapangyarihan kaysa sandata, ngunit ang isang pagkakamali ay nagbubunga ng malaking pinsala. Verse 18 po yun. Kala ko hanggang 17 lang yung chapter 9. Meron palang 18, sorry. At yun. Bukod doon, ang nakuha ko pang naaral dito, bukod pa doon sa nabanggit ko patungkol dito sa verse 11, na natutunan kong verse at nakitaan ko ng aral, ay itong verse 17, ang mahinang salita ng matalino ay mas may pakinabang kaysa sigaw ng hari sa gitna ng mga mangmang. Ang nakita kong aral dito sa verse 17, mas may pakinabang yung mahinahong salita ng isang matalino kaysa sa sigaw ng hari sa gitna ng mangmang. So yun, kung ikaw ay matalino at ikaw ay may karunungan, mas malaki yung pakinabang mo dyan at ng ibang tao sa iyo. Bakit? Dahil matalino ka. At lahat ng matalino ay nire-respeto. At ang pagkakaintindi ko dito, pag matalino ka, marunong ka magdesisyon at alam mo yung tama at mali. At bukod doon, alam mo yung tama at yung mas tama. Yun yung pagkakaintindi ko po dito sa verse 17 na ang mahinang salita ng matalino ay mas may pakinabang kaysa sigaw ng hari sa gitna ng mga mangmang. At yun, isang bagay din po yun na itinuro ng aming pastor, na kung ikaw ay may pagdidesisyonan sa iyong buhay, may share ko lang, ay piliin mo yung mas tama, huwag yung tama lang. Kundi piliin natin yung mas tama or piliin natin yung mas mabuti kaysa dun sa mabuti. Dahil mas mabuti ang mas mabuti kaysa sa mabuti. Isang halimbawa dyan ay yung mabuti na yung ikaw ay may talento. Marunong kang mag-gitara, marunong kang sumayaw, marunong kang mag-drum, or anuman yung kakayahan mo na mabuti sa'yo. Ngunit, kung hindi mo yun gagamitin, sayang lang. At mas mabuti na yung talento mo, kung ano man yung talento mo, ay gamitin mo upang pakinabangan mo. Yun yung isang halimbawa ko. At sana ay nakuha mo yung isa kong halimbawa at yung mga verses na aking nabanggit dito sa
verse 9, verse 11 hanggang 18. Kala ko talaga hanggang 17 na lang yung verses ng chapter 9. At yun, nagkamali ako. Sorry po. At yun, hanggang dito na lamang po. God bless po. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye. At ngayon ay ako ay mangangaroling na. Dahil kagabi, mangangaroling sana ako. Nakapag-record na ako at nakapag-upload na. Dinilit ko lang gawa ng nagkaroon ng violation. At ngayon ay mangangaroling ulit ako sa inyo. Nagkaroon ako ng violation gawa ng hindi pala pwede dito sa TikTok. Yung makikinig ka ng magpapatugtog ka ng kanta sa cellphone mong isa. Tapos kakantahin mo siya. Hindi pala pwede yun na kumbaga na copyright. Kaya yung video ko ay na-mute. Pero ngayon ay mangangaroling ako. Mangangaroling pa rin ako sa inyo. At yun, umpisan ko na. Sa may bahay ng aking bati, Merry Christmas na mawalhati, ang pag-ibig na siyang naghari. Sana ay lagi na lang may Pasko, ang sanhi po ng pagparito, hihingi po ng aginaldo.